Yo, magandang araw mga kap, kamusta kayong lahat? Para sa video na to, ang gawa nga pala natin ay box bridge and dreadlock session. At para sa video na to, makakasama natin si Cap Paulo o Rasta ng Galera ng San Juan, Batangas. Ang session nga pala na to ay gawa pa namin from last week, July 21, 2024. At may home service kami from Lipa to Parañaque. Bandang 6:10 AM, nasa terminal na kami ng SM going to Alabang. Around 8:48 AM, dumating na kami sa lokasyon natin, dito nga pala sa spot ng ating magiging kliyente. After ilang minutes, 9 AM na to, bali nasa labas pa rin kami ni Cap Paulo at hindi pa rin nagre-reply yung client natin, nandito pa rin kami sa labas. First time kong bumaba na Maynila ng home service at first time ko rin makakita ng squirrel. Sabi ni na client ay yun, natural lang daw na may pakalat-kalat na squirrel dito sa area nila. Galing kami sa kaming probinsya eh. After ilang minutes, siguro 9:40 to 9:50 AM na to at ang mga probinsyado in the city, nasa labas pa rin. Hindi pa rin talaga nagre-reply si client, tulog pa din. Dito sa part na to, nakapasok na naman kami at buti hindi kami inabot ng ulan. Ayan, sa part na yan, umuulan yan, hindi lang halata. At yung kasama ko dito sa gilid, tamang kutkot lang ng dreadlocks niya. Sabi naman ng mga maid ay gising na raw yung anak at very soon makakapag-start na kami. At ito na nga yung anak ni ma'am na 17 years old. Ito yung unang client namin sa video na to at ang gawa namin dito ay basic box braids. Sa part na to parang nagtatampo pa sa akin si Cap Paulo kasi usapan namin na magagawa namin siguro today ay 2 dreadlock session. So yun naman yung purpose kung bakit ako kumukuha ng kasama. Kapag kasi medyo mabigat yung gawa at alam ko mahihirapan ako gagabihin ng uwi, kailangan ko ng kasama o katulong para mapabilis yung gawa. At dun, kinukonta ko si Cap Paulo, pero kasi kung box braids lang naman to at cornrows, kaya ko naman siya mag-isa. Nung kasi nakita ng client namin yung pagkakaiba na dreadlocks, cornrows at box braids, dun sila nag-decide na gusto lang daw nila box braids lang. Para kasing ayaw nila yung idea na permanent na yung dreadlocks at hindi siya rin ganun kabilis tanggalin eh. Kailangan mo pang magpa-undreads o kaya gupit eh. Sa kanila kasi hindi sila masyado nagpapagupit, mahahaba talaga yung buhok nila dito. So sa part na to, nagawa na natin yung request ni client. Ang gusto lang kasi niya 20 to 25 pieces ng box braids. After mag-apply ng hair mousse, ito na nga pala, na-blower na natin at ito na yung final result ng unang client natin. Para sa unang kliyente natin sa video na to, ang gawa natin ay basic box braids. So dito naman tayo sa second client natin para sa video na to. Mas mahaba yung buhok niya kaysa dun sa una nating kliyente at ito nga pala yung bunsong anak ni Madam. Eventually, napilit naman ni Madam na magpa-dreadlocks yung isa niyang anak at ito, pinagsabay ko na nga pala sila habang ginagawa ko tong second client natin na box braids. Si Cap Paulo naman, inumpisahan niya niyang mag-rat-rat ng dreadlocks sa third client. At para naman dito sa second client natin, sa bunsong anak ni Madam, ay katulad din naman nung unang client natin, box braids din yung gusto niya at same lang din, 20 to 25 pieces din na gusto niya. Sobrang laking pasasalamat ko nga pala sa partner ko na si Cap Paulo dahil napabilis yung trabaho kasi kung mag-isa lang din naman akong gagawa nito, talaga namang aabutin ako ng kinabukasan. Bali 3 kliyente pa yung gagawin ko, so mahirap talaga. Sa part na to, tapos na nga pala ako mag-apply ng hair mousse at na-blow dry na rin natin yan. So ito na nga pala yung final result ng gawa natin sa second client natin para sa video na to. At katulad ng unang client natin, basic box braids, top head, 20 to 25 pieces. So dito naman tayo sa third client natin para sa video na to at ito na yung huling client natin. Bale, medyo mapapasabak talaga tayo dito kasi dreadlock session to at mahaba yung natural hair ni client. So sa part na to, pinagtutulungan na namin ni Cap Paulo yung partitioning ng buhok ni client, kung ilan yung extensions o ilang dreadlocks yung magkakasya. After nga pala namin i-dreads yung natural hair, mag-i-install din kami ng extensions. So para dito sa dreadlocks client natin ay magiging matagal na session talaga to. Ito na nga pala yung kinalabasan ng partition ng buhok ni client at inabot lang yan ng 32 pieces. At after ng ilang oras, ito na nga pala yung resulta. Tingnan nyo naman kung gaano kalinis at kapulido yan gawa natin dyan. So sa part na to, malapit na kami matapos. Blow drying na lang tayo ng treatment at malapit na tayong makauwi. So ilang oras pa yung nagdaan at minuto, ito na nga pala yung final result ng gawa natin. Kita nyo naman kung gaano kalambot at kapulido yung gawa natin dito sa client natin. So bali dito sa dreadlock session na to, nag-umpisa nga pala kami dito 5 PM na ng hapon at natapos kami dito ng 2 AM na madaling araw. Ganong katagal yung gawa namin dito kay client.
So ayun, maraming salamat nga pala sa mga naging kliyente natin sa araw na to. Napaka-memorable ng araw na to para sa akin. At thank you rin po especially kay Madam sa pagpili sa akin bilang artist all the way from Lipa. Ayun, nagdumayo pa ako sa Paranaque knowing na marami namang artist ang nakapaligid sa inyo dyan sa Maynila. So maraming salamat po sa pag-aasikaso sa amin at sa malaking tips na binigay nyo po. At ayun, sa part na to, nandito na kami sa terminal sa Alabang at waiting na lang kami sa iba pang pasahero. Hindi pa nagpapasakay yung bus going to Batangas. At para naman sa mga interested clients dyan within Batangas, open po ako for home service. Nag-o-offer po tayo ng dreadlock service, afro curl, and braids and cornrows. Pwede nyo po akong kontakin sa ating Facebook page at meron din po tayo YouTube and TikTok channel, The Dreadlocks Factory.